Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Hirap ang bansa natin. Oh, Dahil walang pera, hindi mali yan. mali yan. Dahil sa korupsyon. Uy, Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. my goodness. Grabe ho, no? Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Hindi lang ho, isang Marcos ang kasama niya ngayon. Lahat ng Marcos kasama niya. Kaya ngayon, magtatanong kami sa iyo, Senator Manny. Kung bilyon-bilyon, hindi lang milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang kakurakutan itong mga Marcos na to at sinamahan mo, pwede na ho ba namin kayong makonsidera bilang isang kurakot din? Ganun ho ba yun? Naku, mag-boxing ka na lang. Yan na nga ba sinasabi natin, nananahimik ka na sa boxing-boxing mo eh. Di ba? Kung gusto maging pilantropo, magpilantropo ka na lang. Kung gusto mo tumulong, tumulong ka na lang. Pero yung pupunta ka sa Senado, naku, wala mapapala sa bayan ng Pilipino sa'yo. Nung si Tatay Digong ang presidente, todo ka kung makasipsip. Walang ibang magaling, walang ibang mahusay, walang ibang may pagmamahal sa bayan kung hindi yang si Tatay Digong. Pero ngayong wala na si Tatay Digong, iba na ho ang tono niya. Dito ho natin masasala yung mga puti sa dekolor. Kaya kayo mga kababayan, bantay ho kayo sa mga politikong kagaya nitong si Manny Pacquiao. Tuloy! Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Oh. Ang matindi dito, kung ibinoto natin, matalino tayo, paano pa kaya pagka sumali ka sa senatorial slate niya? Ikaw ang mas matalino, di ba? Ikaw ang pinakamatalino, Brad. Ngayong mga panahon na to, ikaw ang kumbaga, nakikita nating pinakatugatog ng katalinuhan. Walang iba kundi yung si Manny Pacquiao. A few moments later. Oh. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin #1 sa ekonomiya? May korupsyon. Iyan naman pala eh. Kayo naman, #1 sa ekonomiya. Palakpakan natin. Hindi nyo ba nakikita yan? #1 sa ekonomiya sa panahon ng Marcos. Basta ekonomiya #1 sa panahon ng Marcos. Walang kurakot, walang kakurakutan. Walang bilyon-bilyon na kinurakot, walang trilyon-trilyon. #1 ang mga panahon ng Marcos. Tuloy! Convoy ng PNP. Ayun. Tapos na ho pala. Hanggang doon lang ho pala. Ito. Lagay ko lang to dito Lagay ko lang ho dito to. Ito. Panoorin ho natin ang report na to bago ho tayo dumako dito sa panghihingi ng paumanhin itong si Manny Pacquiao. Okay? Bukod sa convoy ng PNP, sinita rin ng SAIC nitong linggo ang convoy ng itim na van at SUV na ito na dumaan din sa busway sa Ortigas. Nagpakilala namang mga tauhan ni dating Senator Manny Pacquiao ang mga sakay ng van. Saan ba ito? Senador Pacquiao. Pero nang Anong Senador Pacquiao? Anak ng tokuan, dudugas nyo. Pagka kami dumadaan dyan, doon kami sa gilid, di namin dinadaanan yan. Yan ang problema. Wala naman kasi silang pakialam pagka natikitan sila. Kasi yung batas ginawa lang para sa ating mga simpleng mamamayan. Yung batas na yan, wala ho silang pakialam yung ticket. Naku, walang kakwenta-kwenta yan. 5,000, 10,000. Bayaran nyo yan, sabi nitong si Manny Pacquiao. Wala akong kwenta. Kahit talagang sadya pa ho silang nagpapahuli. Kaso ang problema dito, nabidyohan sila. Senator Manny, Senator!
Senator yung mukha mo dyan, mga senator. Natabi ng saik para tiketan, biglang tumakas ang dalawang sasakyan. Grabe, napakawalang yan, no? Titikitan, biglang tumakas. Huwag ganun. Makiusap kayo kung makikiusap kayo. Maghingi kayo ng dispensa. Kunin nyo yung mga ticket nyo, pero yung tatakbuhan nyo. Pero pagka ordinaryong Pilipino, tinakbuhan ng ganyan, wala na. Naku, iraradyo ka niyan. Sa susunod na enforcer, naku, may kalalagyan kayo. Pero dito, dahil nagpakilala, kay Senator Manny kami. Ayun, bilis, di ba? Pagdidinaw ng kampo ni Pacquiao, hindi alam ng dating senador ang nangyari. Driver at kasambahay daw ni Pacquiao ang sakay. Walang alam. Driver nangangatwiran na. Kay Senator Manny Pacquiao to. Anong klase kalokohan yun? Walang ganong kasambahay na nag-aangatwiran. Nandun sa driver seat, sa harap, mangangatwiran. Kay Senator kayo naman, bola-bola, binubol. Budol na naman yan eh. Oh. Ay nang hinarang na SUV. Aminado silang mali ang ginawa nitong pagtakas matapos sitahin ng mga otoridad. Kaya naman pinagalitan na raw nila ang tumakas na driver saka inutusang bumalik para tanggapin ang ticket. Humingi na sila ng paumanhin at nangakong hindi na ito mauulit. Ayon naman sa SAIC, wala pa hong mga plaka yung mga sasakyan nitong si Manny. Abusado talaga. No? inendorso na ang kaso sa LTO para pagpaliwanagin ang driver. Nagbabalita mula sa front. Yon ang problema. Yung driver lang ang may problema doon. Pero yung si Manny Pacquiao, wala. Kaya wala akong silang pakialam yung sasabihin ni Manny Pacquiao sa driver niya. Magkano ang damage natin sa LTO? 10,000 o walang problema. Bayaran mo yan. Kunin mo lisensya mo. Drive ka ulit. Diba? Daan ka ulit dyan sa busway na yan. Ganyan ho yung mga mayayaman. Wala akong silang pakialam sa pera. Sino ba nasasaktan sa 10,000 fine? Tayo lang ho, yung mga ordinaryong Pilipino. Pero yung mga mayayaman na yan, kaya yung mga batas na yan, di naman ginawa yan para sa kanila. Oo, kasama sila, pero hindi ho sila masasaktan dyan. Tayo lang ho mga simpleng mamamayan ang talagang apektado dyan. Tuloy. Brian Castillo, News 5. Ayun. Talagang, ito, pakinggan na ho natin ang panghihingi ng paumanhin nitong si Senator Manny Pacquiao, Senator Tuloy. Itong si Manny Pacquiao. Game. Ano pong naging action nyo din, sir? Naresponda ako po at pinagalitan ko sa sabi kong mali ang ginawa niyo, bakit nyo tinakasan yung loan. At pinabalik ko doon, kunin yung ticket, patikit kayo dahil mali yung tanong. Akala ko bang di mo alam. Kayo talaga mga sa isang report, hindi daw niya alam. Tapos siya palang nagpapalik doon sa mga enforcer. Wala niya kayo. Inano ko na, inalis ko na sa grupo. Hindi nyo kinonsente, sir, yung ganong ugali, sir? Bawal sa akin pero. Alright, thank you, sir. Salamat. Bawal daw sa kanya. Loko-loko! Anong bawal-bawal? Ikaw talaga, sasabihin mo, hindi mo alam, tapos alam mo naman pala. O dito na ho tayo kay Boy Kilay. Pakibalita ho tayo kung anong latest sa Senado, kung anong gagawin dyan sa impeachment. Ngayon yung si Boy Kilay, aaraw-arawin ho niya yung pa-press con na ganyan. Kasi narinig niya naman yung mga litanya nitong si Marcos Jr. Kumbaga, yung naging press con nitong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa impeachment na yan, go signal na yon para dito kay Cheese na okay na. Meron na kayong basbas. Meron na kayong basbas sa Malacanang na habang nakabreak kayo, pwede nyong upakan yang si BP Sara. Pakinggan natin to. Sabi siguro to. Galing siguro Malacanang kagabi yan. No? Galing ho siguro Malacanang yung si Jesus Cordero kagabi. Naambunan, kaya sinikod na naman. Ganyan ho, pagkagaling sa Malacanang, siyempre medyo umuulan-ulan, naaambunan yan. Ngayon pag naaambunan, pagka nagpa-interview yan, sisinghot-singhot yan. Baka nakijamming doon. Ano ba tinutugtog mo, sir? No, walang epekto yun sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yun ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Wala siyang bearing sa impeachment proceedings na isasagawa ng Senado. Whatever they uncover there, mga evidence, witnesses, pwede po ba yung kunin na lang from the records ng Senate? Kunin sa records ng Senate? Parang
Mukhang mauuna naman sila eh. Na yung kung ano makuha nila, kunin na lang ng Senado yun. Hindi Grabe naman yung pangsinghot mo na yan. Senate President Jesus Escudero. Parang tumutulo ba? Pagka tumutulo, isingha mo. Eh sayang kasi pagka siningha, di ba? Oh, ganyan yan. Oh, hindi masingha-singa, kaya sisinghutin pabalik. Oh. Sa mga nakakakilala kay Jesus Escudero, sige. Alam nyo dahilan bakit siya sumisinghot. Pagka sumisinghot yan, ibig sabihin na ayaw niyang itapon. Gusto niyang ipasok ulit. kukunin ng Senado yan. Ulitin ko. An impeachment court, like any court, is a passive. Huwag kayo masyadong malisyoso, ha? Kayo talaga masyado kayo malisyoso. Huwag niyo namang anuhin. Huwag niyo namang... Yung pag ganun-ganun ni Jesus Escudero, sipon ho yun. Di ba? Na may halong kulangot. Oh. Pag gusto niya, pabalik-balik yun eh. Nalalasaan niya sa eh, ba't di mo kasi isinga? Sayang nga kasi. Sayang yun. Di ba? Eh, hirap-hirap. Ganunin yan. Tapos, isisinga mo lang. Bawal mo yun. Kahit mag-ano-ano na yan, di ba? Hindi itatapon ni Body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nilang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan, at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin, ay magdesisyon o magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. But it can be done. It is possible. Oh, hindi niya ho itatapon yan. Ang mahal niyang sipon na yan eh. Diba? Hindi itatapon yan. Oh, grabe naman yan, sir. Bago ho kayo mag-press con, wag ho kayo magpa-ambon. Kapag hahalata kayo eh, ganyan din suminghot yan si Marcos Jr. eh. Diba? O, tapos na agad. Lika na, kain na tayo. Ay. Basta sa ganyan, kung matapos agad sila, it's up to the prosecution or defense to ask the impeachment court kung kailangan isama nila. No, they can present the same witnesses. They can present the same pieces of object or documentary evidence. That is totally up to them. Karapatan naman ng kabilang panig kung sakasakali, kung may basis sila, natutulan niya ang presentasyon yan. Ako? Until now, argument pa rin pwede ba tumawid sa next Congress o hindi? Sir! Sino naman ang nagsabi? Sino ba nibago na naman? Mahirap naman mag-comment ng walang name. Dapat may name. Sir, pwede next time po pagka nagpo-press con kayo, no? Konting ano naman ho, no? Yung tipong kung may sininghot ho kayo, isinga nyo ho muna. Nakaka-distract ho, hindi ako makapag-concentrate eh. Pinapakinggan ko yung tanong ng mga ano eh, wala akong maintindihan sa kakasinghot mo. Pwede tumawid as long as makonvene yung impeachment court within the 19th Congress. Yung ba yung sir intention? Makukonvene definitely kayo as impeachment court? Teorya niya yon, pero sa tingin ko nga, meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin eh. Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-i-issue na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. So, technical na term yung ginagamit marahil ni Justice Ascunan, yung pag-convene. Kasi physical convening ba yun? O na nagkaroon na ng jurisdiction ng impeachment court? Ulitin ko, may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Pero subukan ko so anong gusto nga niyang gawin namin? Sundan natin sa logical conclusion yung mga nagsasabi niyan. So mag-convene kami pero wala muna kaming gagawin. So anong gagawin namin pag convene namin? Pero sir, pwede na ba kayo? Hindi, anong gagawin muna namin? Wala, di ba? Pre-trial. Pero yung pre-trial nga pwedeng magawa na hindi nagko-convene dahil
maghihintay ka lang namang sumagot eh. Pero sir, can you ask the Vice President for her answer and yung mga original... Yes, but these are all pre-trial matters. Yes, sir. Pero even without convening as impeachment court, kahit hindi pa kayo pumunta sa impeachment court. When you say without convening as an impeachment court, by analogy, let's use the current courts. Nando na kasi yung korte. So mag-i-issue siya ng mga order, yung judge, bago pa mag-trial. Hindi pa naman technically trial yung pag-issue ng summons eh. Hindi pa siya trial ah. So when you say trial shall forthwith, trial means reception of evidence. Pero sir, Wala pa tayong reception of evidence. kung hihingi ka ng answer, without convening as an impeachment court, anong entity yun? Depende nga sa rules ng Senado. Kasi sa kasalukuyang rules ng Senado, nakalagay doon. If you may want to read it. The Senate Ang daming cheche-bureche, maghahain ng petition sa Korte Suprema. Itong kampo ni VP Sara. Hintayin natin magbigay ng sagot yung Korte Suprema. Yan kasi si Escudero, lahat ng sasabihin yan, pabor dito sa impeachment na to. Yun. Kahit anong itanong nyo, gusto ho niyan matuloy. Diba? Yan lang naman ang magiging paraan para maging vice president siya. Aagawin nyo pa ba sa kanya yan? Kung walang ma-impeach na vice president, hindi ho pwedeng mag-vice president niya si Escudero. Hindi ho niya kayang gawin yun. Yung iboboto siya ng tao, hindi ho. Yung mga yan, magkakakarakas yan. Mga oportunista yan. Pagka nakakuha sila ng pagkakataon, susunggaban ho nila yan. Sa tingin niyo ba, yung pagkakataon na yun na pwedeng ma-impeach si VP at pwedeng umupo bilang vice president, hindi ho niya susunggaban? Hindi ho niya kayang manalo sa eleksyon. Parang si Tamba lang din ho yan, Tamba 2.0. Kaya lahat ng pwedeng gawing paraan para matanggal yung si VP, isa ho siya sa mga magbebenepisyo, di ba? President, it does not make mention of an impeachment court. Kasalukuyang rules yun, ha? The Senate President shall take proper order of the subject matter of impeachment. So, maaaring bahagi yon ng trabaho ng Senate President depende nga sa itatalaga ng rules. Hindi siya kinlarify ng rules. Isa yon sa mga bala ko i-clarify sa rules. Kung tatanggapin ng mayoriya ng Senado. Kung hindi tatanggapin ng mayoriya ng Senado yon, depende sa ilalaman ng rules na aprubahan ng Senado. Kung ipoprohibit yon specifically. Kung sabihin halimbawa ng rules, gusto ng nakararami ngayong 19th Congress, kailangan sumumpa na tayo, mag-impeachment court na tayo bago magawa lahat yan. Susundin namin ang gusto ng nakararami. Ang sinasabi ko ay, pwedeng hindi kailangan gawin yon nang nai-issue yung summons. Kasi sabi ni Senator Tolentino kanina, you have to convene as an impeachment court before you can ask for answer. Well, opinion niya yon. So, ulitin ko, depende sa ilalaman ng rules. So, isang boto na yon pabor doon. Wala akong particular na posisyon, ha. Okay lang sa akin either way. Ang sinasabi ko lamang sa inyo, yung dalawang yan ay posibleng mangyari at magawa. Na nag-convene at nag-issue ng summons, na hindi nag-convene na nag-issue ng summons. You can decide on that, sir, bago kayo bumalik sa session kasi supposedly approval na kayo ng... Papadala na namin, siyempre pagdidebatihan yun sa plenary. We are a body of record. Hindi naman pwede magdebate kami sa text. Hindi nyo alam kung saan galing yun, bakit nagkaganyan. So, ipepresenta namin yung draft at pagdidebatihan yun malamang sa floor. Sir, just one topic. Alam niyo naman po yung beat ko. Ano ba yung beat mo? Yung Senate bill. Yung Senate building. Sir, you mentioned na meron na po final costing. Sir, malalabas na po ba yun? Like today? Inaasahan ko sasabihin niya ni Senator Cayetano soon, pag nakita natin siya. Hindi, dito lang. Galing ako doon kanina. First time kong pinuntahan. Natanggap ko ang briefing mula sa mga taga-DPWH at saka yung technical staff ng Senado. Inaasahan namin na ma-finalize nila lahat ng mga sagot sa tanong ninyo sa susunod na mga araw. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, noong December lamang nagkaroon ng DAED. December 2024 lamang nagkaroon ng Detailed Architectural and Engineering Design.
Doon lamang ika nga nagsaraduhan ng libro na ito gagawin natin, ha? Kung anumang pagbabago, klaro na yung procedure namin bago yung pahintulutan para wala ng further cause of delay. Kaugnay ng maximum amount, tulad ng sinabi namin, nasa mga 31 to 33, pero mukhang mapepeg nila sa 31 cap, hindi na pwedeng lumampas yun doon, baka bumaba pa. Yun ngayon ang hamon sa amin, mapababa pa yun. Kaya hindi pa namin mabigay yung sagot kasi cap pa lamang ang pinagkasunduan. Hindi yung actual na amount kung sakasakali. Dahil subject to bidding procedures ito. So, yung 31 is the totality na o yung additional? Totality na yun. Kabilang na yung humigit kumulang 13 na ginastos na at yung naka-budget na 21. Total of 21. Kasi kung maalala mo, yung costings na yan, ginawa 2013 pa. So kailangan namin i-update yung costing at dahil nga walang daed, hindi namin kung anong kasama ron. Hindi namin alam kung anong kasama doon. Ito kasama na lahat. Sir, yung 31, kasama po yung land ba doon? Kasama na lahat yun. Kasama na lahat yun. Total na yun. Wala kaming tinago o tinanggal doon. Total na yun. Kasama na sir yung mga interior and all. Lahat na yun. Pati yung plenary. Sir, yung isa po kasi naging issue doon, di ba, na parang inihanda siya for the federalism na magkakaroon ng mas maraming senador, kaya daw po ang laki-laki ng space, maliliit offices. Sir, Na-correct na namin yun. opo. So sir, ito, for 24 na lang talaga siya. Hindi 24, 28. Para hindi na lumipat yung magiging Senate President, walang babalik ang kwarto pag natanggal. Para hindi na lumipat yung majority leader, yung minority leader, at saka yung, di ba, pro tem. Hindi ka mukha ngayon, di ba, inaangkin na yung kwarto kahit di na sila, di ba? Or, babalik, lilipat. So it's 24 senators plus 4 officers of the Senate. The Senate President, the majority leader, the minority leader, and the pro tem. Di ba, medyo pinag-isipan na? Aminin. May office na doon, position and appointments and Meron, buong 7th floor will be theirs. Magkakaroon na sila ng sarili nilang plenary hall, sariling committee rooms para hindi na sila nakikipag-agawan sa amin. SET, sir. Although, Hindi, ang SET sa Supreme Court eh. Kasi kami yung sumusunod sa justices. Hindi sila yung nagpupunta sa amin. Wala na bang impeachment related question? Yun na lang bagong Senate building, yun na lang talaga pag-uusapan natin. No, habang napakaraming nang nagugutom, napakaraming na naghihirap, inaatupag natin yung pupwestuhan nitong mga walang yan to. Dapat nga mag-opisina kayo sa kalye eh. Dapat nga gawin na lang kayo ng kubo, di ba? Dahil wala kayong ambag sa sambahay ng Pilipino. Paswelduan lang kayo, literal. Gusto pa maganda yung kwarto, presko, bagong building, mga walang yan talaga itong mga to. But we can give them an office space there, meaning secretariat. But the plenary hall of the SET, nasa Supreme Court yan usually. Diba? Diba? Medyo pinag-isipan na. Meron din yan. May mas malaking detention facility na rin. Ano pa? May bodega na rin para sa lahat ng tambak. so yung detention facility for how many? Hindi pa nila fina-finalize kasi kailangan naming hiwalayin siyempre yung babae at lalaki. Pero I think we're looking at 4 rooms that can fit about 4 to 6. So mga 24 up to 24. Pero room lang yun, hindi naman yung isa. Hindi naman, ang kwarto lang. It's a detention room. It's a detention room. We're still discussing parking kasi kulang pa rin yung parking. I think the total available parking is about 1,200. Pang staff, kulang pa yon. So, kailangan pa ng dagdag sa bisita. But there's still an available space for that. So, magagawa ng paraan easily. Ano lang po, first time niyo makita yung building kanina, Yes. what was your impression when you saw it? Does it look 31 billion to you? Hindi pa kasi rough finish pa eh. Wala pa naman finishing eh. Remember, 31 would include everything already. At wala akong magagawa na ron, inabutan ko na yon.
At ayokong payagang matiwangwang yon. You're like constructing 4 buildings because you have 4 separate towers. Di ba kung isang kwadrado lang to, 4 na side lang yung pader mo. Dahil 4 yung tower, may 4 na side yung 4 na tower para kang gumawa ng 4 na building na hiwa-hiwalay. Hindi man practical yun, hindi na natin pwedeng pagdebatihan at pag-awayan yan dahil nakatayo na yung building. Kung ako tatanungin mo, dapat kahon ng ginawang building, mas madali yun eh. Ang problema, nandun na yun eh. May 4. Sino dapat natin sisihin? Sino dapat natin sisihin dyan sa visit na new Senate building na yan? Ang dami mo kasi, ang daming kaartihan ng mga senador na to, no? Ang dami ho nilang kaartihan. Ng Tory. So walang investigation kung sa pagtatagal niya, sa kung overpriced ba? Wala, kayo nang mag-iimbestigahan. Para sa akin, wala namang kung may magreklamo, di namin naharapin yun, pero para sa akin, hindi ko trabaho maghanap ng butas. Trabaho kong tapusin yon sa pinakamababang gastos na pwede namin gawin base sa inabutan na namin ngayon. Wala namang indication, sir, na overpriced? Para sa akin, wala. Base sa pagkakakita ko sa building kanina, dahil yung floor area mismo ay malawak naman talaga. Maganda yung gusali. Pero kung ako matatanungin mo, hindi ko pipiliin yung ganda. Pipiliin ko mas mura at praktikal. Pero nandun na tayo eh. Wala na tayong magagawa. We simply have to make do with what we have. We simply have to make do with the cards dealt to me right now and at this point in time. Okay na, magkukwento na ako. Wait lang, sir. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pasdahan natin na mabilisan itong issue ng kulang-kulang na BICAM report. At meron hong update itong si Atty. Vic Rodriguez kaugnay dito sa issue na to na dapat talagang pag-usapan ng ating mga kababayan. Game? Alam ko, marami pong mga kaganapan na again, ang ating pong take dito, ang layunin talaga ay malihis dito sa napakalaking anomalya, bulilyaso at kontrobersiya. Dulot nga nung tinatawag nating hindi po pirmado, hindi po napuno, puno ng blanco, 28 items na blanco diyan sa Bicameral Conference Committee, final, ratified, approved, signed, and filed report. Ulit-ulitin po natin, hindi po tayo lalayo sa usaping ito. Kahit ano pong diversion or deflection ang gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Marami yung nagpatid na mensahe kanina na meron na naman daw pong rekomendang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito'y kasong kriminal. At pilit nilang pambihira ho talaga itong si Tambalus, no? Si ibang klase, oo, no? Dahil sinampahan ho siya ng patong-patong na kaso, itong si Speaker Pantaleon Alvarez, yang si Attorney Jimmy Bondo, yan si Attorney Ferdy Topacio, di ba, nung nakarang linggo, itong linggo lang ata na to. Ngayon ho, meron ho silang ganti. Si VP Sara, sinampahan na rin ho ng kaso. Para ho siyang batang maliit. Ang problema dito, kay VP fabricated, ay yung tipong mema kaso lang. Pero doon ho sa kaya dito kay Tambaluslos, talaga hong merong problema yung 2025 budget. Kaya ho siya hinahabol sa Supreme Court at sa Ombudsman. Ha? Kaya kailangan ho talaga mga kababayan, matanggal na sa pwesto yung Tambaluslos na yan. No? Dapat ho talaga matalo ho siya nitong si Ma'am Nene. Ano ba nangyari sa petition? Nitong si Ma'am Nene sa Supreme Court, ha? Naisali na ho ba ang pangalan niya o baka tahimik na tong si Ma'am Nene? Ang pinag-uusapan ay Duterte pa rin. Kung hindi man si Pangulong Duterte, ay si Vice President Inday Sara Duterte. Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulong Duterte pa rin. At yan nga pong ginagawa nila, pilit na linalayo ang usapin dito sa napaka-anomalya, criminal, unconstitutional, immoral, illegal, invalid 2025 budget. At kagaya po ng ating titulo ngayong hapon, yung enrolled bill na amin pong na-discovering panibago ay wala pong pirma ng Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary General ng House of Representatives at pati ang Sekretaryo ng Senado. Walang pirma, blanco. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito sapagkat kung matatandaan po ninyo,
Humiling po tayo last week sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag nating subpoena ducis tecum. Ibig sabihin po nun, nagre-request tayo sa kataas-taasang hukuman na subpinahan na at utusan ang mababang kapulungan na ilabas yung kopya. Dalawa po yun. Ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ilabas yung kopya ng Enrolled Bill. Ang ating pong layunin, yung layunin po ng ating legal team, iatras yung dokumento. Kunin natin yung kopya ng General Appropriations Bill. Huwag na po yung GAA, pirmado po yun eh. So, yun ang magko-corner po sa kanilang lahat. Ang hihingi po natin, subpinahan yung kopya ng General Appropriations Bill. Mag-issue ng subpina ang Korte Suprema, dito rin at ipalabas yung Enrolled Bill. Para po iahambing natin ito at ipapakita hindi lamang sa Korte Suprema, kundi para sa inyo, sambayan ng Pilipino, iahambing natin doon sa ratified, filed, approved, at signed final bicameral conference committee report. Na nakita naman natin ay natataka na na-receive ng House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, nakaraang taon po yan, December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Mahalaga ito sapagkat meron po tayong na-discover, sabi po kasi nung Congresswoman ng Marikina na ginagawa pong mga Pilipino, si Congresswoman Stella Kimbo, kung himingi daw po tayo, kung gusto natin makita yung Enrolled Bill, magtungo tayo doon sa sinasabi nilang archive section ng House of Representatives. Tayo naman po ay masunurin, yung ating legal and research team ay masunurin. Tumungo po sila diyan sa tinatawag nating archive section o archive department ng House of Representatives. Hesitant po yung mga empleyado roon, subalit pinakita po yung kopya ng archive section ng House of Representatives. Doon po sa, ang kopya pong pinakita, yung kopya na ng GAA, yung General Appropriations Act, Volume 1-B, page 752. Yun po yung signature page. Wala rin pong pirma ang Speaker of the House. Wala rin pong pirma ang Senate President. Wala rin pong pirma ang Secretary General ng House of Representatives at wala rin pong pirma ang Sekretaryo ng Senado ng Pilipinas. Therefore, meron pa tayong isang hinahanap, yung kopya ng Enrolled Bill. Yun po yung pinakita nila, wala pong pirma. At pakikita ko kasi alam mo ninyo, ang nagsabi po kasi na magpunta sa archive section mismo si Congresswoman Stella Kimbo. Sinusunod lang natin yung kanyang payo dahil masunurin po ang mga membro ng hakbang ng maisog, di nagre-research po lahat. At yun nga po, nagpunta roon at ito po ang nakita. Ipapakita ko lamang po sa inyo. Ito po ay matatagpuan sa GAA Volume 1-B, page 752. Ito po yung nakita. Sa archive section po yan, archive section. Pakikita natin. Ayan o. Ayan o. Parang blurred. But anyway. Blurred, medyo blurred. Wala pong pirma. At ito po ay galing mismo dyan sa archive section. Nung tinanong po ng ating mga nagsasaliksik, ang sabi sa kanila, baka magpunta kayo doon sa Committee on Appropriations ng House of Representatives, yung Enrolled Bill, baka doon may kopya na may pirma. So nagtuturuan na po sila. Maiipit po sila rito. Ulitin ko, yung sinabi po ni Pangulong Duterte nung una po namin inilahad ito sa inyo mga kababayan, ang sabi niya, mahirap mong paglaruan ang isang government transaction, ang isang government document na napakasela, napaka-importante, katulad ng General Appropriations Act, katulad ng General Appropriations Bill, katulad ng Enrolled Bill, at katulad ng Final Ratified, Approved, and Signed Bicameral Conference Committee Report. Marami po kasing kopya yan. Ano po yung kahalagahan ng pinakita ko sa inyong blanco? Galing na po ito mismo sa archive section ng House of Representatives.
ano po yung kahalagahan ng archive. Yung archive po, mga kababayan, yan po yung repository o taguan ng mga original or faithful reproduction or faithful copy of a document. Nang sa ganon, pag kinakailangan, kagaya ng ginagawa po natin, meron ng live case o may isang kaso sa Korte Suprema, humihingi tayo na makapag-issue ng subpoena, meron po talagang lagakan o taguan ng mga mahalagang dokumento. Kagaya nga nitong hinahanap nating enrolled bill, tinatawag nating GAB at yung GAA. Nakita po natin, ulitin ko, yung kopya po ng larawan na ating nakuha ay yung Volume 1-B, page 752 of the General Appropriations Act. Wala pong pirma. Walang pirma. So makikita niyo mga kababayan kung paano talaga tayo sinasalaula at binubudol nitong Marcos administration. Hindi lamang iniwang blanco yung ating pundasyon ng ating budget. 28 line items blanco, ang halagang kabuuan ay higit kumulang 241 billion pesos na tinatawag na congressional insertion. Bakit insertion? Blinangko nga po nila. Tapos yung proseso, biglang nagkaroon ng halaga, insertion po ang tawag doon. Bawal po yun dahil walang kapangyarihan sino man. Mapasenado, mapamababang kapulungan, higit pa ang Malacanang na makialam. Pagtapos na ang proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. Kaya po tayo bumabalik sa usaping ito. Lahat po yan, yung sinasabing impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, tatalakayin pa rin po natin mamaya. At itong bagong kaso laban sa kanya na inciting to sedition at grave threat. Lahat po ito ay paglilihis dito sa higit na malaking pananagutan